Marami tayong kanya-kanyang diskarte kung paano tayo magiging matapang sa bawat hamon ng buhay. Yung iba, lumalaban kahit takot. Yung iba, lumalaban kahit manghihina na. At may iba naman na pagod na pero pilit pa rin na humuhugot ng lakas sa kanilang mga mahal sa buhay. Kilalanin si Dorothy Remigio, ang tinaguriang binibining espresso na luneta. Siya ay isa sa mapalad na beneficiaryo ng livelihood grant ng Department of Labor and Employment. Ako po si Dorothy Remigio, 43 years old, nakatira dito sa Malate, wala pong asawa. May mga pamangkin na nakapagtapos dahil din sa mga pagtitinda. Ayan, dahil yung kapatid ko maliit din naman nininda eh. Yung tindahan na yun yung kanila yan. Bago pa man ngayon tinamasa ni Dorothy ang tagumpay ng kanyang negosyo, ay dinanas muna niya ang hirap ng buhay dahil sa matinding hamon ng pandemya. Naranasan din niya ang malaking krisis sa panahong iyon, kung kaya't ramdam niya ang hirap ng walang masandalan, walang matukod sa bulsa, kapos sa panggastos. Sa Dole, dito sa district, naka-backpack ako, naka-black ako, naka-chinelas ako, nanghihingi ako ng pang-livelihood, panimulang paninda kong walang-wala as in zero. Bukod pa rito, sa kasalukuyan, si Dorothy ay dumaranas ng matinding pagsubok sa kanyang karamdaman. Kasi stage 3B ako eh. Nagkikimo ako ngayon, hindi pa ako na-operahan eh. So, 8 cycle ako ng chemo, pang-5. Pang-5 ko ngayon, kahapon lang natapos yung pang-chemo ko. Ang kanyang karamdaman ay hindi naging balakid. Bagkus, ito ay isa sa nagpatatag sa kanya at nagsilbing tanglaw sa bawat hakbang sa buhay. Pang-5 chemo ko, sabi sa akin, para kang binugbog, hindi ka makakatayo. So kahapon nag-start yung para akong binugbog eh. Kanina ako pa ngayon na malengke, may tagabuhat naman ako. Pero ako pa rin na malengke sa Divisoria, chinek ko sila. Upang alamin kung paano magsimula ng isang negosyo, ay minabuti niyang lumapit sa Department of Labor and Employment. Ang bilis kagad nung tawag ni Ma'am Au nung time na yon. Pagkatawag niya noon, nag-grant naman yung hiniling ko. Pero pinatunayan ko rin naman mula nung araw na yon na aayusin ko naman yung tindahan. Agad din namang tumuko ng kagawaran ng paggawa ng punong rehiyon o Dole NCR sa kanyang kahilingang kapihan sa may luneta. Livelihood starter ang natanggap niya. So binila namin siya ng machine, yung mga raw mats, so ibinigay yun sa kanya. Makikita mo kasi talaga sa kanya yung interest na magpatakbo ng isang maliit na negosyo. Makikita mo sa kanya na base din sa sinasabi niya, na mga kinikwento niya, at validated naman na mayroon na siyang skills kung ano na yung pinasok niyang project. Sa tulong ng Dole, nagkaroon siya ng sariling coffee shop. Ang simpleng pangarap ni Dorothy ay naging isang magandang realidad. Una sa pangangailangan ko, syempre ang laking tulong. Kasi hindi rin naman ako makakapag-hire kung ako mismo hindi ko kaya, di ba? Saan din ako kukuha? So the fact na kaya ko, sumusobra sa akin na isi-share ko. Si Dorothy ay naging boses din sa iba, lalo na ng mga nangangailangan, dahil naisipan niya rin itong gawing pinto para sa mga PWDs na nais magtrabaho. Taong 2022 na last part na December na, nagsimula po kami dalawa po muna na DEF. Ayun po, mag-asawa sila, pagkatapos po nadagdagan ng 2, tapos nagkaroon po ng barbecuehan, nadagdagan ulit, naging mga 12 na po sila. Kanya-kanya po silang stall, umabot po sa 9 yung stalls po nila. Lahat po sila mga DEF na beneficiary, meron nga din pong homeless, ayan, na natutulungan din po natin. Mula sa isang kapihan, nagbunga ito ng iba't ibang panibagong pagkakakitaan. Pagkatapos po ng kapihan, nagkaroon po ako ng barbecuehan, manukan. Pagkatapos naman po nun, nagkaroon po ako ng enhancement sa Dole. Kasi nakita naman nila kung ano yung nangyayari at ginawa ko. Para kay Dorothy, Dole rin ang siyang dahilan kung kaya't siya'y nahikayat na bumuo ng samahan. Ito ang Kilometro Zero. Maganda yung kwento niyan. Dahil na naman sa Dole yan. Ang laki ng impact ng Dole ya. Kasi ganito yan eh. Di ba nung nanghingi ako nito, ang pangalan ko niyan, Homeless Kitchen.
Yung kasama ko doon sa Dole na yon, na kwartong yon, doon ako nagkaroon ng parang idea na oo nga naman, sa akin lang pwede pang palaganapin. Mas marami pa. Kaso, yung obligasyon ko, pag ginawa ko yon, kailangan lang matutukan ko dahil nakakaya sa Dole. Dahil sa ito nga ang tinatawag na coffee generation, ay matunog din ang kanyang munting negosyo sa masa. Ang pinaka mabenta talaga sa kanila yung common lang, yung brewed coffee lang, lalo sa mga foreigner kasi titikman nila lagi yung lasa ng kape mo di ba? Kasi lalo na kapag sa bandang Europe may mga kape silang masarap, so nagko-compare sila. Iba't iba ang kanyang mga naging suki, gaya na lamang ng mga estudyante, bata, matanda at pati na rin mga banyaga, ay talaga namang napapahinto para lamang masubukan ang timplang Pinoy. Dito park goers, madalas po mga foreigner, mga taga iba't ibang lugar. Lalo na po pag umaga, pag may klase, may mga school bus dyan na pumapasok dito. Mula sa halagang 30,000 na coffee business, ito ay napalago niya at kumita siya ng hanggang 200,000 to 250,000. Estimate ko, 30,000 eksakto ang pinamili. Nothing more, nothing less. Walang sobra akong dinagdag. Wala akong pera Tapos eksaktong bukas ng tindahan, yun na yun mismo ang inilagay ko sa tindahan ko. Walang iba. Siguro umaabot na siya, yung 30,000 umaabot na siya ng mga nasa 200 to 250. Para mapasweldo mo ang 10 ng minimum, kung kukwentahin mo yung 10 sa 15,000, ilang 15,000 na yun kada buwan. Sa likod ng matapang na personalidad ni Dorothy, ay mayroon siyang malambot na puso para sa mga nangangailangan. Saksi rito ang kanyang kapabata na si Lydia. Si Ma'am Dorothy bilang boss, mabait po talaga siya. At hindi ka marunong talaga, as in, tuturuan ka niya. Maraming talagang salamat sa iyo, Ruth. Nandito ako ngayon, nakakatulong ka sa akin at lalo na sa mga DEF. At lalong-lalo na sa maliliit na vendor na tulad namin. Salamat sa iyo, naway. Tulungan ka ni Lord na gumaling ka at pabahay pa yung buhay mo. Yun lang po. Ang tulang buhat mula sa Dole ay nagsilbing daan kay Dorothy upang mas magsumikap sa buhay. Hindi lamang para sa sarili, gayon din sa mga kasama niya na itinuring na niyang pamilya. Ang pangarap ko is basta continuous lang yung matulungan. Maparami expansion, maparami hanggat kaya. Dahil sa Dole, nagkaroon ako ng programa. Ang nakikinabang po mga PWD, nabibigyan ng tamang sweldo, nabibigyan ng panghanap buhay nila na pang-araw-araw nilang panggastos, na alam naman nating mahirap makahanap ng trabaho, mahirap sila magkaroon ng pera dahil wala silang trabaho. Dahil sa Dole nagsimula lahat, 11, 12 tao, lahat sila ngayon may kabuhayan, may tindahan. Si Dorothy Remeo ay patunay na pag may gusto, may paraan. Gagawin ang lahat para ito'y makamtan. At sa suporta ng Dole, ang isang simpleng pangarap ay maaaring maging isang makabuluhang realidad. Makatatanggap din ng Kabuhayan Livelihood Assistance sina Dorothy C. Remehio, kinatawan ng DOT Kilometer Zero Organization, natatanggap ng 1,044,186 pesos. Sa bawat tasa ng kape, naroon ang kwento ng isang pangarap na natupad. Sa bawat higop, naroon ang mensahe ng pagtitiwala sa sarili at sa mga pagkakataon. Ang tunay na kahulugan ng tapang ay hindi lamang sa pagharap sa mga hamon, kundi sa paglikha ng mga pagkakataon para sa iba. Yung kape ang nagbibigay sa akin ng lakas at tapang. Sa kabila ng aking karamdaman at sakit, kung bakit nakakasama ko sila. Silang nagbibigay sa akin ng lakas. Kahit marami pa akong natutulungan na mga kasama natin ng mga PWD. Ang kape ay parang buhay. May tamis at kapaitan. Pero sa huli, nagbibigay ito ng lakas. Ikaw, ano ang kwentong kape mo?